Sige, magsimula tayo sa isang imahe. Isipin mo, pumapasok ka sa isang simbahan at lahat, as in lahat, ay on point. Perfect. Ang ganda ng tugtugan, ang sarap ng kape sa lobby, maayos ang programa, pati parking, walang stress. You feel safe, you feel comfortable. Yung ideal setup. Exactly. Pero habang nakaupo ka dyan, may isang tanong na lumulutang sa hangin. What if? Hanggang dito na lang to. Paano kung itong simbahan na to, hindi na talaga lumabas sa mga pader niya? Mabigat na tanong yan. At yan yung mismong core idea ng material na tatalakayin natin ngayon. Galing sa aklat na From Comfort to Calling, Why the Church Must Be Sent. So, ang mission natin para sa pag-usap na ito, himayin natin yung tensyon between being comfortable and being called. Exactly. At titingnan natin kung paanong yung comfort na in itself hindi naman talaga masama. Oo naman. Pwedeng maging isang spiritual na patibong. Susuriin natin kung bakit yung pagiging isinugo o sent ay hindi lang dapat isang programa. Sabi dito, ito dapat ang mismong DNA, ang identity ng simbahan. Okay, let's unpack this. Kasi yung unang point ng source medyo shocking eh. Sinasabi rito na ang pinakamalaking kalaban daw ng misyon ay hindi persecution o yung sekularismo, Hindi yung mga usual suspects. oo, kundi yung comfort mismo. Paano nangyayari yun? It sounds so counterintuitive. Paanong yung isang bagay na good, yun pa pala yung kalaban? Dito nagiging fascinating yung analysis ng source. Sabi rito, ang comfort kasi nagiging bayanad na anyo ng pagsuway. A subtle form of disobedience. Subtle. Oo, nangyayari to kapag yung pagpili natin sa kung ano ang komportable, mas matimbang na kaysa sa pagsunod sa utos na lumabas. Dahil sa comfort, napagkakamalan nating kapayapaan ang hindi pagkilos o inertia. Ah, okay. Gets ko. At yung stability, yung okay yung budget, hindi bumabagsak yung attendance, akala natin success na yon. Wow, ang bigat niyan. Sa parang pinapamanhid natin ang sarili natin. May nabasa ako dyan sa source na tinawag niyang spiritual anesthetics. Yan ba yun? Yun na nga, parang gamot na pampamanhid. Okay. Kunwari, masakit ang ngipin mo, uminom ka ng painkiller. Nawawala yung sakit, di ba? Akala mo okay ka na. Pansamantala, oo. Pero hindi naman nito inaayos yung totoong problema, yung bulok ng ngipin. Oh, Ganon din daw sa simbahan. Ang ganda ng music, ang ganda ng sermon, gumaan yung pakiramdam mo for an hour and a half. Pero yung sakit ng community sa labas, yung mga totoong problema, hindi mo napapansin. hindi mo napapansin o hindi mo nagagawa ng paraan. Grabe yung analogy na yan. So effective yung anesthetic, pero yung katawan, yung community sa paligid, hindi gumagaling. At ang end result nito, ayon sa source, are two dangerous things. Una, spiritual stagnation o espiritual na pagkabantulot. Pagkabantulot, Hindi na lumago yung faith kasi hindi na nasusubok sa labas. Pangalawa, at mas malala, missional blindness. pagkabulag, Isang uri ng pagkabulag dahil sobrang focus sa loob sa pag-aayos ng mga internal programs, hindi na talaga nakikita ng simbahan yung mga taong dapat nitong inaabot. It becomes irrelevant. nakakatakot isipin na yung mga bagay na pinagkakaabalahan natin, yung perfect schedule, yung budget para sa building, yun pala yung mga pader na nagkukulong sa atin. Oo, pinapanatili tayong busy sa loob para hindi na natin maisip yung labas. Nagiging parang museo yung simbahan. Museo, maganda tingnan pero hindi gumagalaw. Exactly. Well-preserved pero wala ng buhay. Okay, so nailatag na natin kung gaano kapanganib yung comfort. It's a silent killer. Pero para hindi tayo ma-stuck sa problema, may solusyon bang inaalok itong source natin? Definitely. At dito pumapasok yung sinasabi sa source na isang structural blueprint para sa misyon Ah, okay. na matatagpuan sa Acts 1.8.
Ang sabi doon ni Jesus, tatanggap kayo ng kapangyarihan at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria at hanggang sa mga dulo ng daigdig. Okay, pamilyar yung verse na yan. Pero akala ko dati parang mapa lang yan. Magsimula ka sa syudad mo, tapos sa regiyon, tapos sa buong mundo. Paano to naging blueprint ng pag-iisip? Magandang tanong yan. Kasi yun mismo yung core insight. Higit pa sa geography yung punto. Sige, himayin natin. Sige. Una, Jerusalem. Ito yung home base mo. Pamilya mo, kaibigan, kapitbahay, katrabaho. Mga kakilala ko. Sila yung mga taong kamukha mo, kapareho mo ng kultura. Ito ang comfort zone. Sabi ng source, dito nagsisimula ang pagsunod. Makes sense. Start where you are. Paano naman yung Judea at Samaria? Dito na ba nagiging uncomfortable? Dito na. Ang Judea at Samaria ay kumakatawan sa mga near-culture and cross-culture missions. Sila yung mga taong malapit sa'yo physically pero iba sa'yo. Ah, okay. Nung panahon nila, ang mga Samaritano, di ba itinuturing silang kaaway ng mga Hudyo. Ang pagpunta doon ay nangangailangan ng lakas ng loob na tumawid sa mga social at cultural barriers. Teka, sa panahon ngayon, ano ang itsura niyan? Kasi baka yung Samaria natin, hindi ibang lahi. Baka yung kapitbahay nating ibang political party? Pwede. O yung kaopisina nating atheist? O yung pamilya na iba ang estado sa buhay? Ganon? Ang pag-intindi dito? Exactly that. Napakagandang application yan. Yun mismo ang punto ng source. Ang Samaria mo ngayon ay maaaring yung mga taong iniiwasan mong makadebate sa Facebook. Guilty. O yung community na sa tingin mo ay mas mababa o mas mayaman sa'yo. Ito yung mga lugar at tao na kailangan mong i-challenge yung sarili mong prejudices. Hindi na siya komportable. At yung panghuli, hanggang sa mga dulo ng daigdig. Ito na yung ultimate act of leaving your comfort zone. Tumpak. Ito na yung global mandate. Ito yung punto kung saan kailangan mo nang iwanan ang lahat ng pamilyar sa'yo. Wika, pagkain, kultura. Ang buong blueprint na ito, Jerusalem, Judea, and Samaria, ends of the earth, ay nagpapakita na ang disenyo ng Diyos para sa simbahan ay palaging outward-focused, palaging gumagalaw. Kaya pala, may isang linyang tumatak sa akin mula sa source, ang simbahan ay hindi dapat isang destinasyon, kundi isang departure point. Yes? Hindi tayo dapat seated, dapat tayo scattered. Ikinakalat, hindi lang basta nakaupo. At kung ikokonekta natin yan sa mas malaking larawan, ang paggalaw na yan ay sumasalamin sa mismong nature ng Diyos. Sabi ng source, ang Diyos ay isang sending God. Ah, okay. Isinugo niya ang mga propeta, isinugo niya si Jesus, isinugo niya ang Espiritu Santo. So it only makes sense na ang mga taong sumusunod sa Kanya ay dapat maging isang sent people. It's in the DNA. Nasa DNA. Okay, so may blueprint na. Pero para hindi lang ito manatiling konsepto, kailangan ng concrete example. At nagbigay nga ang source ng isang perfect case study, ang simbahan sa Antioch. Oo, sa Acts 13. Sila raw ang model ng isang sending church. Ano ba ang ginawa nila na sobrang kakaiba? Ang ganda ng kwento ng Antioch kasi hindi ito nagsimula sa isang strategic planning meeting. Hindi. Hindi. Nagsimula ito sa pananalangin at pag-aayuno. Habang sila'y sumasamba, a very internal activity, doon nagsalita ang Espiritu Santo. Ibukod ninyo para sa akin sina Bernabe at Saulo. At ang nakakagulat, hindi sila nag-alinlangan. I mean, sina Bernabe at Saulo, si Paul yan, di ba? Si Paul yun. Sila yung mga A-listers nila, sila yung mga top leaders. Ang hirap isipin na basta mo na lang sila, ipapadala palayo. Yan yung susi. Imagine doing that today. Nasa prayer meeting kayo tapos may nagsabing, pakiramdam ko sinasabi ng Diyos na ipadala natin yung 2 pinakamagaling nating pastor sa ibang bansa. Ngayon na, Nako, anong magiging reaction ng Board of Elders? Malamang, teka muna, pag-usapan natin yan. Budget implications, sinong papalit? oo nga. Pero ang Antioch, ang response nila, immediate obedience. Nagpatong sila ng kamay at isinugo sila. So yung institutional preservation ay naging secondary lang sa pagsunod sa tawag ng Diyos. That's wild. At yan yung stark contrast sa simbahan na parang museo, di ba? Tama. Yung agsunod ng Antioch,
Kahit siguradong hindi naging komportable na mawalan ng dalawang top-tier leaders, ang siyang lumikha ng transformation na hindi kayang gawin ng anumang programa. Yung katapangan nilang magpadala to release their best ay lumikha ng mga ripples na naging alon. Silang naging launchpad ng misyon sa mga non-Jews. Dahil sa ginawa nila sa Antioch, umabot ang Kristyanismo sa buong mundo. Okay, I'm sold on the why. The case is compelling, pero I'm stuck on the how. Madaling sabihin yan in theory. Be like Antioch. Get out of your comfort zone. Oo naman. Pero para sa isang church leader o ordinaryong miyembro na nakikinig, paano mo sisimulang gumalaw mula sa comfort papunta sa calling? May practical steps ba? Yes, and ito yung nagustuhan ko sa material. It's very practical. Hindi ito nagtatapos sa teorya. Ang unang-unang suggestion ay magsagawa ng isang audit. Audit. Isang tapat na pagsusuri. Dalawang bagay ang kailangang i-audit. Una, ang kalendaryo. Ang kalendaryo. Paano yun? Simple lang ang tanong. Kunin mo yung kalendaryo ng simbahan for the past year. Bilangin mo. Ilan sa mga activities ang inward-facing para lang sa mga miyembro? Fellowship anniversary. Ganyan. At ilan naman ang outward-facing, mga events na para talaga sa community, para sa mga hindi miyembro. Sa ratio pa lang, makikita mo na kung saan talaga napupunta ang oras at enerhiya. At I'm guessing, yung pangalawa ay ang budget. Follow the money. Exactly. Saan napupunta ang pondo? Magkano sa building maintenance, sa kuryente, sa sweldo? At magkano ang direktang mapupunta sa misyon sa labas? The source calls the budget a moral document. Moral document. It reveals what an organization truly values, hindi lang yung sinasabi nito. Gets ko yung point, pero hindi ba't may practical reality din yan? Kailangan mo talagang bayaran ng kuryente at sweldo. Paano mo babalansehin yung sending at yung simpleng surviving bilang organisasyon? That's a great and very real question. Hindi naman sinasabi ng source na huwag nang magbayad ng Meralco. Ang punto ay yung reorientation ng mindset. Okay. Instead of asking, magkano ang kaya nating ibigay sa misyon pagkatapos ng lahat ng gastos, ang tanong dapat ay, dahil ang identity natin ay maging sending church, paano natin aayusin ang buong budget para sa misyon na yon? So it's about intentionality. Hindi yung kung ano lang ang matira. Okay, so after the audit, ano pa ang mga strategy? Oo, may 4 na practical na strategies. Una, linangin ang isang sending culture. Gawing normal at celebrated part ng buhay iglesia ang pag-alis at pagsugo. Hindi special event? Hindi. Dapat ang mindset, every member is a missionary sa sarili nilang Jerusalem. At yung pag-alis ay hindi tragedy, kundi victory. Okay, pangalawa. Isama ang misyon sa mga gawain. Ibig sabihin, ang pagsamba, small groups, fellowship, hindi dapat nagtatapos sa sarili nito. Dapat laging may, so what? Anong gagawin natin this week? Yun. The goal of gathering is to empower the scattering. Pangatlo. At ito yung mahirap siguro. Pinakamahirap, gawing normal ang pagsasakriso. Sabi ng source, we need to disciple people to embrace discomfort for the sake of the mission. Ang pagsunod, laging may bayad. Oras, pera, convenience. Lahat yan. Kapag normal na ang sakripisyo, masanda ang mga taong sumunod kapag may tawag ang Diyos imbes na mag-calculate agad ng cost. At yung pang-apat at huli, ipagdiwang ang pagsunod. Dito raw madalas nagkakamali. So instead of celebrating a packed house, we should be celebrating the story of one person who took a risk for the gospel. Tama ba? Yun na nga. Ang sinusukat at ipinagdiriwang ay yung sending capacity, hindi yung seating capacity. Hindi yung attendance. I-celebrate yung mga kwento ng katapangan, yung nag-share sa katrabaho, yung nag-volunteer, yung nagmisyonero. Ang pag-celebrate sa mga maliliit na gawaing ito ng pagsunod ay siyang nagpapalakas sa sending culture. Kung lalagumin natin, yung mensahan ng source ay sobrang malinaw. Comfort is a gift, but the calling is the mandate. Yes. Hindi nilikha ang simbahan para maging isang monumento na tinitingnan lang. Dapat isa siyang launchpad para sa misyon. At ang success ng isang launchpad ay hindi nasusukat sa ganda ng istruktura niya, kundi sa dami at layo ng nararating na mga rockets na inilulunsad nito. So,
The identity is not in what it holds, but in what it sends. Exactly. At yung pagiging isinugo pala ay hindi lang isang department for a special few. It's the very DNA, the core identity of the entire body of Christ. And following that call, kahit mahirap at uncomfortable, ang siyang nagbibigay ng tunay na buhay at sigla sa isang simbahan. Ito ang antidote sa spiritual stagnation. Wow! Sabi nga ng source, a church truly comes alive, not when it perfects its internal programs, but when it loses itself in service to the world outside. Bago tayo magtapos, iiwan namin sa iyo ang isang tanong na mula mismo sa source para pag-isipan mo. Isang tanong na mapangahamon at baka magpabago ng iyong pananaw. Ready na ba kayo? Narito ang tanong. Kung ang iyong simbahan ay biglang nawala ng budget, walang gusali at walang nakatakdang schedule, ano ang matitira? Ano kaya ang magiging itsura ng misyon ninyo?